Ang pag-aaralan po natin dito, sabi po dito, ang topic po natin ay sabi po dito, nagsalita ang Panginoon. Yun po ang pinaka-topic natin. So bago po yan, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, glorify your name. Thank you, Jesus, hallelujah, worship you, Lord. Amang banal sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Tinataas ka namin ugad, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat, Lord, tunay na napakabuti mo, tunay na hindi ka nagbabago, ngayon at magpakailanman. Tunay na ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin ay laging nandiyan, Panginoon. Laging nakalaan sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong lingkod. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso, isip, sa salita at sa gawa para walang balakid, anumang mensahe na ipagkakaloob ko sa iyong lingkod. At marami pong salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ipinagkakaloob mo sa iyong lingkod, maging sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, ang iyong lingkod. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo po ako ng divine wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmumula sa ibalutin mo po ako ng iyong banal na presensya, banal mong kapangyarihan, banal mong espiritu. Maging pagkalooban mo po, Panginoon, ng lingkod mo, Panginoon, sa mga mensaheng nagbumula sa Panginoon. Maging, Lord, maibibigkas lang, Panginoon, sa aking mga labi, namumutawi lang ang mga salita mo, ang siyang kalooban, ang siyang mangyari sa mga oras na ito. At marami pong salamat, Panginoon. Maging itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang maharap at mahayag. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong lingkod. Maging ang bawat isa, pagpalain mo po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. In Jesus' name, Amen. So, glory to God. Salamat po sa bawat isa. So, ang pag-aaralan po natin, ang pinaka-topic ko po ay nagsalita ang Panginoon. So, yun po ang pinaka-topic po natin sa araw na ito. So, ngayon po, sabi po dito sa una, dahil may apat po akong main point na tinatawag dito sa verse 38, na ang sabi po dito ay sa una, pagkatapos ay sinagot ng Panginoon si Job. So, makikita po natin dito sa verse 1, na sabi nga, pagkatapos dito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamagitan ng malakas na bagyo. So, makikita natin hanggang verse 2, na sabi po dito, sino kang mag-alinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. So, makikita po natin sa buhay natin, kung hindi talaga natin masyado nauunawaan, katulad ni Job, na may kahinaan po siya, at ito po yung sabi nga, ang nagsalita ang Panginoon kay Job, na talagang ipinaliwanag ng Panginoon kay Job kung paano, sabi nga dito sa pinag-aaralan natin, na pagkatapos ay sinagot ng Panginoon si Job. Makikita po natin sa verse 1, na sabi po dito, ang Diyos mismo ang kumakausap ngayon kay Job. Ipinahayag niya ang kamangmangan ni Job tungkol sa banal na papel at sa lahat ng nangyayari. Di ba po minsan, sa nangyayari sa buhay natin, sa mundong ito, kung mayroong malakas na bagyo, lindo lahat ng mga nangyayari dito sa mundo, kung hindi natin alam at wala tayong nalalaman, tayo ay nangangamba at tayo ay nag-aalinlangan o nababalisa sa mga nangyayari. Pero ito po ay nagpapakita na ang lahat ng nangyayari dito sa mundo ay pinapahintulot po yan ng Diyos para tayo ay makaalala sa Kanya. Dahil kung minsan, kung puro na lang tayo kasiyahan, kasaganahan, at sabi nga, kagalangan sa ating mga puso, hindi natin naaalala ang Diyos. So, ito makikita natin, ito po yung kapahayagan ng Diyos kay Job, na sabi po dito, pinakumbaba niya si Job sa pamagitan ng paglalahad kung kaunti ang nalalaman at maunawaan ng mga tao tungkol sa makapangyarihan sa lahat. Kaya po yung po ang minsan maunawaan natin, na talagang sabi nga yung pagkabasa pa lang ni Ma'am Risa, maunawaan natin na ang mundo, na talagang wala po tayong kaalaman na kung ano ang mayroon ang Diyos na makapangyarihan ng higit sa lahat. Dahil siya lamang talaga, sabi nga,
kung ang tao ay sabi nga kakaunti o kahit sabi nga marami tayong alam dito sa mundo na halimbawa iba po yung kaalaman natin, iba naman po yung kaalaman natin pagdating sa espiritual at pagdating sa mundo. Yung kaalaman natin, kakaiba po yun. Ito po yung dapat po natin maunawaan dahil ito po yung ipinahayag ng Diyos kay Job. Katulad din po natin, pinapahayag niya ang kanyang mga salita para sabi nga para maunawaan natin. Sabi nga kahit hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nakikita personally, pero sa pamamagitan ng kanyang salita ay mararamdaman po natin sa pamamagitan nga ng sabi nga ng kanyang banal na espiritu ng Panginoon ay lagi natin siyang kasama at lalong-lalo na yung sabi nga nagpapaalala sa atin, yung gumagabay sa atin, yung banal na espiritu ng Panginoon. Isa na po yan na nararamdaman natin na lagi natin siyang kasama. Dahil siya ang pinaka makapangyarihan ng higit sa lahat. Dahil sabi nga, gayon pa man sa pamamagitan ng tugon ng Diyos, awa at pagmamahal. Di ba po, mahal po tayo ng Panginoon. Kung paano mahal niya si Job, ganun din po ang bawat isa sa atin. Dahil tayo po ay pinili niya. So dahil ito po ay sabi nga, si Job, ang patuloy na pananalangin at matinding pananabik na mahanap ang Diyos ay sabi nga ay nasagot sa wakas. Di ba po? Nasagot sa wakas. Di ba po? Kaya kung mayroon man tayo, sabi nga kung mayroon man tayong mga panalangin na hindi agad-agad na sasagot, magpatuloy po tayo sa panalangin. At tanungin natin ang Diyos, hindi naman po masama na tanungin natin ang Diyos kung bakit ang ating mga pinapanalangin o dinadaing sa Diyos na hindi nangyayari. So baka mayroon po tayong mga hindi nagagawa o mga hindi nasusunod sa kanyang kalooban. Dahil sabi nga, ang Diyos, hindi po tayo bibigyan na ikakapahamak po natin. Dahil sabi nga sa Job 23 verse 3, kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Yun po ang ano ni Job. So, kaya minsan, sabi nga, bago tayo humiling sa Panginoon, hanapin natin ang presensya ng Panginoon, ang kanyang banal na espiritu ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan. Ipagkakaloob po yan sa bawat isa sa atin dahil ang Diyos ay mapagmahal at tunay na mahabagin. Dahil sabi nga, kung maibabalik ko lang ang mga unang araw, noon ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay. So naalala ba natin na ang Diyos ay laging nagbabantay sa bawat sa atin. Sabi nga, nagpapatunay na ang lahat ay maayos pa rin sa pagitan niya at ang kanyang Panginoon. Yun po ang ano po dito sa pinag-aaralan natin. At ang sabi pa, ang tugon ng Panginoon sa kanyang lingkod na si Job, naglalarawan na ang Diyos sa huli ay lalapit sa lahat ng taus-puso at matatag na tumatawag sa Kanya. Di ba po napakalinaw? Kahit na ang ating panalangin ay nagmumula sa puso ng kalituhan, pag-aalinlangan, pagkabigo, ugalit, ang Diyos sa kalaunan ay tutugon sa kanyang presensya, kaaliwan, at salita. Kaya po, kahit marami po tayong mga hindi nagagawa, sabi nga, ang Diyos pa rin ay handang tumugon sa ating mga dalangin. Yun po ang kabutihan ng Diyos. Minsan, hindi natin nararamdaman kung paano napakabuti ang Diyos. Kaya ito po yung pinahayag ng Diyos kay Job. Kaya po, ito po yung sagot dahil marami po siyang katanungan, dahil marami po siyang kahinaan
at marami po din po siyang hindi kayang maipaliwanag. Sa buhay din po natin minsan, pag marami po tayong mga pinagdadaanan, at sabi nga, bago tayo lumapit sa tao, lumapit muna tayo sa Diyos. Dahil sabi nga, ang solusyon ay nasa Diyos. Yan po ang ano po dito. Dahil sabi nga, ang pinakamahalagang aspeto sa ating relasyon sa Diyos ay hindi isang intelektual na pangunawa sa lahat ng mga paraan na ang Diyos, sabi nga ng Diyos, ngunit ang karanasan at katotohanan ng kanyang banal na presensya. At nakatitiyak na ang lahat ng tama sa pagitan natin at ng Diyos. Kaya po wala pong sabi nga ang pinaka-perfect dito walang iba kundi ang Diyos. Pero sabi nga ito pong salita ng Diyos, ito po ay nagtuturo sa atin ng katotohanan. Sabi nga presensya, sabi nga katiyakan, ano man yung mga kabiguan natin sa buhay, ang salita ng Diyos pa rin ang siyang nagtuturo. Ito po yung nagbibigay sa atin ng matatag na relasyon sa Diyos para tayo ay magpatuloy, para tayo ay hindi mapanghinaan ng loob. Sabi nga ang salita ng Diyos na napakahalaga na unawain natin na talagang sabi nga kahit paulit-ulit po yan, balik-balikan po yan at ang salita ng Diyos ay sabi nga hindi po yan nakakasawa. At sabi nga ang salita ng Diyos ay talagang napakahalaga sa buhay natin. Isa po ito sa nag-aayos o nagdidisiplina sa ating mga sarili sa araw-araw. Dahil sabi nga sa pangalawang pag-aaralan po natin, inihanda ang iyong sarili na parang tao. Di ba po, yung katulad ng ating Panginoon, di ba po nung siya po ay tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, nagkatawang tao tayo. Yun po ang pagkatandaan natin. At minsan, kung ang iba sa mga ibang sikta, lalong sa Iglesia ni Cristo, ang pagkaunawa nila sa Cristo ay tao. Pero sa buhay, ang pagkaunawa natin si Cristo ay Diyos, di ba po? Dahil siya po ay nagkatawang tao, hindi po yung tao. Yun po ang dapat maunawa sa salita ng Diyos. Dahil ito po yung sabi nga, inihanda ang iyong sarili na parang tao. So makita po natin dito sa verse 3, na sabi po dito, tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Diba po yung po kayang ang ano po ng Panginoon kay Job. Diba po? Kaya sabi po dito, ang mga salita ng Diyos kay Job ay sabi nga kapansin-pansin. Kapwa sa kanilang sinasabi at hindi sinasabi. Kaya po minsan tayo rin po ay minsan gusto natin sabihin, nag-aalinlangan tayo katulad ng ating mga panalangin. Kaya po may mga pinapanalangin tayo na hindi agad-agad masagot. Akala natin wala na, hindi na tayo napapansin ng Diyos, pero nandiyan pa rin siya, laging nandiyan siya. Kaya sabi nga, kamangha-mangha, hindi kailanman sinabi kay Job kung bakit siya nagdusa. Kaya po, hindi alam ni Job kung bakit siya, kung sa chapter 1 pa lang, makikita natin na siya ang pinakamayaman sa buong silangan at siya po talaga ang yung mga niya nawala lahat dahil hindi, sabi nga, kailanman sinabi kay Job kung bakit siya nagdusa. Yun po ang kailanman sinabi na hindi nasabi. Sabi nga, hindi niya nalaman na ang kanyang pagdurusa ay may kinalaman sa mga seryosong bagay gaya ng integridad at pagpapatunay na ang gawaing pagtubos ng Diyos sa gitna ng nahulog sa
sangkatauhan. So makikita po natin dito, balikan po natin ang Job chapter 1 verse 8 to 9. Ano ang sinabi po dito? Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad. Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Di ba po, yung po kaya sabi nga, ito po yung pangatlo, ang pundasyon ng mundo. Sabi nga, ang mga talumpati ng Diyos ay ganap na tumatalakay sa natural na mundo. Di ba po, ang paglikha at kalikasan, inilalarawan niya ang ministeryo at pagiging komplikado ng sansinukob at ipinahayag na ang kanyang paraan na sabi nga na ang pamamahala sa mundo ay malayo sa ating kakayahan. Sabi nga, kakayahan, maunawaan. Di ba po, hindi po natin kayang pantayan ng Diyos sa pamamahala dito sa mundo. Kaya sabi nga, hindi natin kaya siya, hindi natin kayang tumbasan ang Diyos dahil siya po ang lumikha ng langit at lupa. Tayo po, ang karunungan natin at kaalaman natin ay nagmumula po yan sa Diyos. Wala po tayong pagmamay-ari kung titingnan po natin. Dahil sabi nga, sabi nga kanina, dahil tayo ay pinili ng Diyos, binigyan tayo ng authority, na magkaroon din po tayo ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa Kanya. Yun po, kung ano po yung, dito po makita natin na ang mundo, wala pong ibang mamamahala, kundi po siya, dahil siya po ang mayroong kakayahang mamahala dito sa mundo. Dahil ito po, sabi nga, dahil sa panahon natin ngayon, at ito po yung dapat natin pag-aralan mga kapatid dahil malapit na naman yung eleksyon. So bago po tayo magbuto, ipanalangin natin kung talagang sila po ang pinili ng Diyos. Kaya po dahil sa panahon ngayon marami pong namamahala na talagang hindi kaaya-aya. So di ba po, kaya ang tunay dito na mayroong kakayanan na mamahala, walang iba kundi ang Diyos. Dahil sabi nga, nais ng Diyos na maunawaan ni Job na ang kanyang aktibidad sa mundo ng kalikasan ay kahalintulad sa kanyang pamamahala sa moral at espiritual na kaayusan na sinukob at ang kumplitong pangunawa sa mga daan ng Diyos at hindi kailanman makikita sa buhay na ito, ngunit ang aklat ni Job ay nagpapahayag na kapag ang lahat ng katotohanan at nalalaman sa wakas at ang daan at ang pagkilos ng Diyos ay makikita bilang makatarungan at matuwid. Kaya po tayo napakalinaw po na ito po, kaya nga sabi ko nga, iba ang spiritual na buhay, iba ang mundo na sabi nga na linalakaran ng bawat isa sa atin. Ang mundo, kung yun po ang iidolo natin, tayo ay, sabi nga, tayo lang ay mapapahamak. Pero kung iidolo natin na ang daan at ang katotohanan na sa Diyos tayo, ay talagang tayo po ay magiging sabi nga, mapapabuti tayo. Magiging kasama po tayo ng ating Panginoon. So, pang-apat na pag-aaralan po natin, sabi po dito, sabihin mo sa akin kung naiintindihan mo. Kaya po, yun po ang pang-apat. Sabi nga, tell me if you understand. So, yun po ang pang-apat. Dito po makita natin, sinaway ng Diyos si Job dahil sa pagsasalita niya ng walang kaalaman. Kaya yun at pinakumbaba siya sa pamagitan ng pagpapaunawa sa kanyang nagdurusa na lingkod na sabi nga, ang pangangatwiran ng tao ay hindi katumbas na walang
katapusan at walang hanggan ang Diyos. Di ba po, wala pong hanggan, wala pong makakadaig, wala pong makakakumpara sa Kanya. Di ba po, siya lamang talaga. Dahil makikita po natin na, sabi nga, sinabi ni Yahweh kay Job na ang paghahanap paghahanap ba ng mali ay sabi nga, mga ngatwiran at sa kapangyarihan, at sabi nga pakipaglaban, sino man ang Diyos na makikipagtalo, sabi nga, ay dapat sumagot sa tanong na ito. Kaya po tayo po minsan, na sabi nga, tumugo naman si Job, narito ako, hamak na walang kabuluhan, wala akong maisasagot. Bibig ay natatakpan. Yun po ang ni Job. Sa panig ko'y masasabi ng lahat, ako'y di na nakikibo, nasasabi, di na uulitin. Di ba po minsan, pag mayroon tayong mga pagkukulang sa Diyos, na minsan, sabi nga, kung mayroon man tayong mga pagkukulang, lalong-lalo sa ating mga sa pagsunod sa Diyos. Kaya po, alam na po natin kung ano yung mga pagkakamali po natin. Kung mali po tayo sa paningin ng Diyos, ay tanggapin po natin. Dahil yun po ang nararapat. So, makikita po natin yan, yung sinabi ko kanina ay sa Job chapter 40 verse 1 to 5. Yun po ang nasasabi doon. So, nang hindi tinanggihan ang pag-aangkin ni Job sa moral na integridad, sabi nga, kini-question ng Diyos ang mga mungkahi ni Job na maaring hindi niya mamahalaan ang mundo ng katarungan. Yung po minsan, yun po ang ng Diyos kay Job. Kaya sabi nga, ngunit katiyakan ng Diyos kay Job sa kanyang mga pakikipag-usap sa tagapayo, siya ay nagsalita ng tama tungkol sa Diyos. Kaya po, nagsalita si Job na kahit marami po siyang kakulangan, sabi nga, marami po siyang hindi mauunawaan, pero nakikita natin sa buhay ni Job, noong siya po ay nakikipag-usap sa mga tagapayo, ay si Job nagsalita ng tama tungkol sa Diyos. Makikita po natin. Kaya napakalinaw po ang sinasabi. Dahil sabi nga, pagkasabi nito kay Job, ay sabi nga si Elipas na Tinamayo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan. Na sabi nga, sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinasabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya po, galit ang Diyos pag hindi po tayo nagsishare ng salita ng Diyos o nagsasabi ng katotohanan na ipahayag natin na ang salita ng Diyos at ang katotohanan. Sabi nga, ang kapangyarihan ng Diyos, galit po ang Diyos. Kaya minsan, ito po yung, sabi nga, nagsalita naman ng tama tungkol sa Diyos si Job. Sa madaling salita, itinuring ng Diyos ang pagkakamali ni Job na sa paghuhukom na nagmumula sa kawalan ng pangunawa, hindi isang pagkabigo sa pananampalataya o sa tapat na pagmamahal sa Panginoon. Diba po, yung makikita po natin. Kaya minsan, kahit mayroon tayong mga pagkakamali, kakulangan sa Diyos, pag humingi tayo ng tawad sa Diyos, ang Diyos po ay handang magpatawad. Hindi katulad ng tao. Mahirap po yan. Mayroon po akong mga nai-encounter na minsan magkapatid pa. Minsan kahit mahirap silang magpatawad sa isa't isa. Pero ang Diyos, kahit na tayo nagkamali,
si Job, di ba po? Kaya wala pong masasabi na ang tao, sabi nga, ang sino mang nagsasabi na wala akong kasalanan, sinungaling po yan sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo makasalanan. Di ba po? Pero ang Diyos ay naibilang na sa kasalanan para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan sa pamagitan ni Isokristo. Di ba po? Kaya po siya ay napako sa cross. Pero po, ito po ay pinapaunawa sa atin ng Diyos. Minsan, kung hindi natin nauunawaan, encouraging ko po sa bawat isa, kung hindi natin nauunawaan, tanungin natin ang Diyos para maipaunawa sa atin kung ano yung mga pagkukulang natin. Ako po, ganun po ako manalangin. Sabi ko, Lord, ano pa yung hindi ko nagagawa? Ano pa yung pagkukulang ko? Dahil kung minsan may mga hindi po ako tinatanong ko ang Diyos kung ano pa yung hindi ko nagagawa, kung baka naman yung alibaw, hindi ako nakakapagbigay ng tamang tithes, yung tithes talaga, yung lagi ko pong sinasabi sa aking anak, yun po ang pinakasusi ng pagpapala. Tapos kaya nga minsan yung ko dito sa church na tagahawak ng offering, sinasabi niya, lagi daw akong abono pagdating sa gastusin dito sa church dahil nung nakaraang araw na tinutubig pa rin yung dito sa saig, sabi ko ipa-flooring ko lang ito ng na yung wrap lang para hindi na magano yung tubig pag umuulan. So yun po tinatanong ko po ang Diyos minsan kung ano pa yung hindi ko nagagawa. Noong isang araw, natutulog pa ako, parang nananaginip ako. Hindi pa pala ako gumigising. Nananaginip po ako na nagsishare ng salita ng Diyos. Nung nasabi ko na nung sabi nga, yung tungkol sa sinishare ko daw na yung malaya po tayo sa kasalanan mula nung tanggapin natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Yun po ang naalala ko sa panaginip ko na nagsishare ako ng salita ng Diyos. Alam niyo po ang Diyos ang ahatol sa bawat isa sa atin. Kung ano yung mga pagkukulang natin, hindi tayo ang ahatol kundi ang Diyos. Kaya ipaubaya natin sa Diyos, ano ba yung mga pagkukulang natin, ibigay natin sa Diyos. At tanungin natin ang Diyos kung ano yung pagkukulang natin. Dahil yung sabi nga, ang kabiguan ni Job, ay sabi nga, ang pagkakamali ni Job sa paghuhukom na nagmumula sa kawalan ng pangunawa, hindi isang pagkabigo sa pananampalataya o sa tapat na pagmamahal sa Kanya ng Panginoon. Ang Panginoon, laging, sabi nga, laging nandiyan dyan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya, kailangan, sabi nga, suklian natin ang pagmamahal ng Diyos. Ibigay natin yung the best para sa Panginoon. Purihin ang mga salitang ito, tayo po ay pagpalain, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, tinuturuan mo po kami kung paano kami mamuhay, kung paano kami sumunod sa iyong kalooban, kung paano kami manampalataya sa iyo, Panginoon, na walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ni Job, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Dalangin po, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa mensahe mong ito. Pagpalain mo po, Panginoon, anumang nais nila, Panginoon, sa kanilang buhay. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Maging sa mga oras na ito, Lord, siluhan mo po kami, Panginoon, ng banal mong dugo para walang makasalanta sa bawat isa sa amin. Purihin ka, luwalhati ka. Sa lamang ang papuri, salamat sa lamang sa tanging pangalan po na Jesus. Amen. So back to Ma'am Annalyn. God bless us all po.